So we're discussing about the sacrifice, the sufferings of Christ, and now our message is on the cross of Christ. I already started the first part, today the second part. Let's read again the Word of God from 1 Corinthians chapter 1, verses 17, 18, 19, and then we'll jump to 23. Ready? Let's read. 1, 2, 3, go read. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will prostrate. But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. So we already heard the message on the cross of Christ, what it was during the time of Jesus Christ. At hindi po, ito po ay hindi po na aksidente na ang Panginoong Hesus isinilang siya sa panahon ng Roman government rule. At hindi siya namatay na alam lahat ng Panginoon to. Under Roman governments, mabubuhay si Jesus. At doon din siya namatay, doon sa capital punishment na crucifixion ng Roman law. At ito yung pinakamalupit na capital punishment, parusa sa mga rebelde ng Rome. Pinakamahirap, pinakamasakit, pinaka-nakakahiya, at pinakakatakutan. And dahil po ito'y sobrang lupit nga, nung panahon ni Constantine ay inabolish ang crucifixion. So we already understood it last time that it is the powerful cross of Jesus that saves and breaks curse. Ngayon, let's go to number 2, 3, and 4. Number 2, second thing that God wants us to understand, all genuine Christians must carry their cross. So si Jesus, nagdala siya ng krus. At ngayon naman, ang pinakamensahe ng Christianity at sa mga disciples ng Panginoon, magdala din ng krus. Hindi po magsuot ng krus, magdala ng krus. Sa Matthew 20:16, 24 to 25, ganito po yung nakasulat. Sinabi ng Panginoong Hesus. Basahin po natin. 1, 2, 3. Read. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. So, yun pong lahat ng mga ginustong maging disciple ni Christ. Lahat po dito na ginusto ninyong maging disciple ni Christ, sabihin natin, I am a disciple of Christ. Minsan pa, I'm a disciple of Christ. So yung disciple, disipulo, na ang pinaka-literal meaning ay learner of Christ. At talagang matinding follower ni Christ. Ano ang ibig sabihin ng disciple? Gusto ko pong maintindihan nyo at makapture ninyo ang matinding message nito from the mouth of Jesus. Sabi niya, whoever wants to be my disciple, so you are a disciple, right? You must deny yourself. You must take up your cross on following Jesus. Yun ang sabi niya. Amen? Kaya po yung totoong pagiging disciple, mahirap. Naintindihan nyo ng mga unang disciple. Kaya sila'y nag-deny ng sarili, nag-take up ng cross, ng sakripisyo, willing silang mabuhay na hindi convenient, pero talagang sacrifice, willing to die pa nga. Diba? So sabi ng salita ng Panginoon, we must. It's not an option. From Jesus' mouth, sabi niya, you must carry your cross. And that's the only way you can follow Him. You're not really following Jesus if you don't deny yourself and you don't take up your cross. Then He said, for whoever wants to save their life. Kasi nga yung marami, they want to save their life. Life of convenience. No? Ayaw nilang mamatay sa sarili nilang
sa kanilang mga gusto. Jesus clarified it. Whoever wants to save their life will lose it. Mapawawalang kwenta lang ang buhay mo kung hindi ka talaga magiging tunay na disciple ni Christ. Whoever loses their life for me will find it. So yun ang talagang nakakatagpo ng tunay na buhay ni Kristo, na buhay Kristiyano. So, do you think you're denying yourself now? How are you living now? Matanong ko po kayo, sa inyong buhay Kristiyano, kailan niyo po tinanggap si Jesus? Kailan po ninyo dinedicate ang buhay niyo to be a disciple of Christ? Pakitanong katabi mo, kailan, kapatid? Baka tinanggap mo lang si Jesus, pero hindi mo dinedicate ang buhay mo to be His disciple. If you haven't done that, I encourage you today, you dedicate your life to be a disciple of Jesus. You will lose a lot in life if you don't do that. So you must deny. Everybody say, I must deny myself. Sabihin natin, I must take up my cross. So kailangan po, meron po kayong revelation yan, mga kapatid. Kailangan nagbabasa ka ng Bible talaga. Amen? Naglilingkod ka talaga kay Lord. Hindi dahil sa gusto mo lang. It's a must. Alam nyo, to further explain it, tingnan nyo yung The Message. The Message na version ng Matthew 10:38. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. If you don't go all the way with me, through thick and thin, you don't deserve me. You know what? Sometimes we think we deserve God. Nobody deserves Jesus, right? Nobody deserves Jesus. I don't deserve Him, you don't deserve Him, right? Sino po dito ang feeling nyo, deserve nyo si Jesus? Pero sabi ng Panginoong Jesus, you don't deserve me if you don't go all the way. If you don't go all the way with me, through thick and thin, ibig sabihin nito, through blessings and trials, troubles, and sufferings. Through thick and thin. Amen? Hindi mo deserve si Jesus. Hindi mo ko deserve. Sabi niya ganun. Kasi alam niyo si Jesus, humble si Jesus, pero may self-respect din si Jesus. Amen? Mahal ka ni Lord, pero sabi niya, hindi mo ko deserve pagka hindi ka mag-go all the way sa akin. Ano sabi niya? Sino po dito ang naiintindihan ng Matthew 10:38, The Message, magsabing amen? Gusto nyo go all the way. Sabi natin, I will go all the way. Isa pa, all the way. Sabi natin lahat, all the way. So please, yan ang word ni God. Go all the way with Jesus. Kapag ka sinabing all the way ka kay Jesus, all ng utos niya, masaya kang susunod. Kahit nasasaktan ka, kahit mabibigatan ka, mahirapan ka, pero masaya ka susunod. Yan ang ibig sabihin ng all the way with Jesus. Amen? Kasi yung maraming Christian dito na hindi sumusunod, hindi all the way kay Jesus, akala lang ninyo, sa iba, sa akin, sa mga care group nyo, madali. Hindi. Dumaan din kami sa stage na mahirap. Buksan ng Panginoon ang inyong mga mata. Huwag niyong isa inyo, madali, kami mahirap. Sa akin, mahirap. Ay nako, sabihin ko sa inyo, umiiyak din ako noon. Nahirapan din ako. Parang yung sarili ko, ayaw ko rin. Pero totoong disciple ako eh. I decided to go all the way. Amen? For there is no other way but to follow Jesus. There is no other way. Hanggang ngayon, hindi ka pa nakaka-go all the way. Kasi, hindi mo pa dinedicate ang sarili mo na maging totoong disciple ni Jesus. Huwag kang magagalit. Sinabi lang naman ni Jesus, iko-quote ko lang naman siya, if you don't go all the way with me through thick and thin, you don't deserve me. Yan ang sabi ni Lord sa iyo. If you don't go all the way, you don't deserve Jesus. Huwag kang magagalit sa akin. Binabasa ko lang ang Bible. Amen? Ganyan ka, pastor. Talagang ganito ako. Sinasabi ko salita ng Diyos. Amen? Kasi yung mga ibang pastor, hindi sinasabi. Sa NLT, ganito yung nakasulat. NLT, New Living Translation. 1, 2, 3, go. Read. If you refuse to take up your cross and follow me, you are not worthy of being mine. You're not worthy of being mine. Sino po dito na minain na kayo ni Jesus? Diba? Parang yung nag-ano lang, yung nag-live selling, mine. Sabi ni Jesus sa inyo, mine. Diba?
Minahin ka ni Jesus. Pero, worthy ka ba na minahin ni Jesus? Worthy ka ba na minahin niya? O nagkamali si Jesus, palpak pala to ha. Talpak pala to, defective pala to. Di ba minsan pagka nagmamind tayo, actually, minsan nakikimind-mind lang ako doon sa ano. Pero minsan ko palang nagawa yon. Kay si Ann. Asa si Ann? Nakikimind ako doon eh. Minsan, si Pastora May, nagla-live selling. Sino dito naka-encounter doon, nagla-live selling? Si Pastora May Suarez sa Pinyal. O, dalawa lang kami. Grabe, binibenta niya. Siyempre, galing ng Amerika yun. Nalaman ko lang yun na yung mga binibenta niya doon, pag-aari ni Mami Marilu. Urig! Tapos yung mga kapatiran sa Amerika nila, pinapadala, tarang garage sale para makatulong sa ministry nila. Pakimain-main ako. Nakita ko yung isa. Birthday ni Tita Ruth eh. Tory Burch. Tory Burch. Minain ko na rin. Hindi ko alam. Ano yata? 5,000. Yeah, around that figure. 5,000. No, siyempre, pagdating nun, nakita kami ni Pastor Herb dyan sa SM. Binigay niya sa akin. Pastor, sa'yo na to. Tiningnan ko kagad kung may problema eh. Wala! Wow, okay, di ba? Walang problema. Pero minsan, alam niyo, si Jesus, minain niya yung maraming disciple. Mine. Nung tignan niya, defective. Ayaw sumunod eh. Ang pinaka-defect ng mga minain ni Jesus, ayaw sumunod. Sabihin mo nga sa katabi mo, defective ka ba? Di ba? Yun ang nakasulat eh. If you refuse to take up your cross and follow me, you're not worthy of being mine. Maglingkod ka, kapatid. Sorry, Pastor. I refuse. Hindi man sinasalita, hindi man sinasabi yung I refuse, pero yung hindi pagsunod, I refuse yun. Mag 90 days challenge ka. Hindi man kikibuyan. Pero I refuse yun. Pero yung mga talagang sinabi, ba't ako mag 90 days challenge? At talagang yun, may topak ang mga yun. Ayaw na nga sumunod, nagko-complain pa. Diba? Sabihin mo sa kata mo, huwag kang topak ka. Ayaw mo na nga sumunod, ang dami pa sinasabi dyan. Pagka ayaw mo sumunod, huwag ka nang magsasalita. Dodoble, triple, quadruple ang kasalanan mo. Lalo kang mapapahamak dyan. Mag 90 days ka, ligo! Diba? Kaya kasabi na rin kakayarkot, kabutaan niya ito kayo ni Pastor. Nanong 1990 days sa yan, karkalapagawa, papagala na katam. Lalo kang dinoble kasalanan. Paragulan mo yung karokan mo. Marok na pinitangiya ka mag 90 days challenge. Dinobli mo po. Lahat o ng hindi defective sa pagkamay ni Jesus, magsabing amen. Sabihin mo sa katabi mo, patunayan mo, kapatid. Take up your cross. If you are worthy of being mine of Jesus, you don't refuse to take up your cross. You do not refuse sacrificing. Di mo nire-refuse. Kasi ang cross nga, sacrifice yun. Inconvenience. Ang comfortable. Out of comfort zone talaga yun. Pagod ka na, maglilingkod ka pa. Pagod na nga ako sa trabaho eh. So, ang gusto mo, buhay mo, magpapakapagod ka sa trabaho, hindi ka nagpakapagod kay Lord. Yan ang gusto mo sa buhay mo. Nagpakapagod ka sa pamilya mo, hindi ka nagpakapagod kay Lord. Yan ang gusto mo. At saka gusto ko lang paalalahanin kayo, mga kapatid ko, na yung lakas mo, na nakapagpagod ka, hindi galing sa'yo. Saan galing ang lakas mo? Pakitanong ka mo, saan galing ang lakas mo? Galing kay Lord. Ay nako, wag mo sasabihin galing sa'yo. Baka bukas hindi ka na makakilos sa igan. Kaya, Lord, iya kami gising. Kasi sabi mo, kaya galing yung lakas mo eh. In Him we live, we move, and have our being. Kaya tayo nakakakilos, pinakilos tayo ni Lord. Kaya wag na wag kang magyayabang. Bukas, pagka sinabi mong nagyabang ka, hindi ka na makakaalis sa higaan mo. Kaya rin nanitang bawat, ako milala ko. Ba't ang bandang talaga, mangalgal ka pa. So, kailangan, intindihan niya yan. If you're not defected, you don't refuse to carry your cross. You don't refuse na misasakitan. Yung nahihirapan. Di mo nire-refuse yan. Kasama na talaga yan. Hahamakin ka ng tao, insultuin ka ng tao, hindi ka maintindihan ng kasawa mo. Kasama na yun.
And then, the GNT is like this. Good News Translation is like this. 1, 2, 3, go read. Not fit to be my disciples. Not fit. Hindi ka fit na maging disciple ni Jesus. So please, if you don't take up your cross, do not ever say that you are a disciple of Christ. So kung sinusunod mo yung sarili mo, sabihin mo na lang, I'm a disciple of myself. I'm a disciple of myself. Maraming ganyan. Hindi lumaya sa sarili. Kasi yung iba, pakapakinggan niyo po ang katotohanan na to. Hindi kami malaya. Ang daming pinapagawa. Ganyan yung reasoning ng demonyo sa utak ng marami. Hindi ako malayang gawin ang gusto kong gawin. Grabe. Kaya tayo pinalaya ni Jesus para nga hindi na natin gagawin yung gusto natin. Kasi ipapahamak mo yung sarili mo. Yung sarili mo, pagka sinunod mo yung gusto mong gawin, ang buhay mo, mabubuhay kang walang kwenta. Hindi magka-count ang life mo for eternity. Kaya dumating ang Panginoong Yesus para palayain nga tayo sa sarili nating gustong gawin. Ang tunay na malaya, yung gagawin niya, yung gusto ni Lord. Lahat na nakaintindi, magsabing amen. Yung na magsabing amen. Ang mga tunay na pinalaya ni Jesus ay yung mga gusto nilang gawin ngayon at masaya nilang gawin, yung gustong ipagawa ni Jesus sa kanila. Kapag hindi mo gustong gawin at hindi ka masayang gawin ang pinagagawa ni Lord sa iyo, hindi ka tunay na pinalaya. Alipin ka pa rin ang sarili mo. Alipin ka pa rin ang maling pananaw. Alipin ka pa rin ang mga deceptions and lies ng mundong ito. Kaya kapag kaalipin ka ng sarili mo, ang Panginoon mo, sarili mo. Pagka sinabing alipin kasi, may Panginoon yan. So kung alipin ka ni Jesus, Lord mo, si Jesus. Dapat naman, binili ka niya ng dugo, di ba? Niredeem ka niya ng dugo niya. Pero kapag ang gusto mong sarili, ang gusto mong gawin yung sarili mo, alipin ka na sarili mo, ang Panginoon mo, sarili mo. Yung iba naman, alipin ng pag-ibig. Ay nako, mag-ingat kayo na ma-inlove, mga youth. Maalipin kayo ng pag-ibig. Alipin ako ng pag-ibig ni Betong. Grabe. Mag-ingat kayo pagka umibig kayo. Kailangan ito'y pag-ibig na galing sa Diyos. Kung hindi ito pag-ibig na galing sa Diyos, sa pagka inalipin ka ng pag-ibig ng tao, patay ka dyan. Wala ka nang gagawin. Wala nang pag-ibig nasok sa puso ni naman. Susundin ka. So, lahat po ng totoong disciple ni Jesus, magsabing amen. Sabihin natin, I'm a disciple of Jesus. I'm willing to take up my cross. Amen? Diyan ka magiging fit na disciple. Diyan ka talaga na matutuwa ang Panginoon sa iyo. So this is the message of God to us, na hindi lang si Jesus na nagdala ng krus, ikaw din magdadala ka ng krus. Kung ano man ang krus na gustong ipadala ng Panginoon sa iyo, dadalin mo. Like for example, soul winning. Kailangan willing tayo. Amen? Willing tayong magdala ng krus, mensahe ng krus sa iba. Yung iba, kailangan mag-training para magamit ka ni Lord. Maging care group leader, yan ang krus. Willing. Diba? We don't refuse. Diyan masasabi ni Jesus na you deserve to be my disciple. You deserve to be my disciple. You are worthy to be my disciple. Diba? So please, magmula sa araw na to, in the name of Jesus, huwag po tayong mag-refuse na mag-carry ng cross. Kasi tayo ay mga disciple ni Jesus, binayaran, binili sa kanyang dugo. We belong to Him. Amen? At ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Pagka sinunod mo si Jesus, hindi kanya ipapahamak. Hindi kanya bibigyan ng pangit na buhay. Pagka sinunod mo si Jesus, sigurado maganda buhay mo. Magandang buhay kay Jesus. Mapayapa, masaya, at ang pinaka-importante, yung meaningful. Let me go to number 3. Number 3, all genuine Christians must crucify the flesh every day to truly live for Christ and to overcome works of the flesh. So magdadala tayo ng krus.
mga sakripisyo natin. Pero ngayon, kasama sa message yung i-crucify natin, ipapako naman natin ang sarili natin, yung flesh natin. Ipapako natin yung gusto ng flesh na kasalanan, na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ipapako natin. Ang ibig sabihin nun, pahihintuin natin sa buhay natin. Huwag na tayong magpatuloy dun. Galatians 2:21, my life verse. Ito pong life verse na to, ito pong verse na to, ito po yung nagpagaan sa akin. Kasi alam nyo, ganito yan psychology. Pagkasanay ka sa mahirap, hindi ka na masyadong nahihirapan sa mga mahihirap na sitwasyon at utos. Pero pagkasanay ka sa ginhawa, sa komportable, ditak mong bina, magreklamo ka. Ako, nung maliit ako, hindi ako sanay na maraming pera. Parating binibigyan. Kaya nung nagpastor ako, sanay akong walang pera. Hindi ako nahirapan. Amen? Kahit naglalakad ako, pwede ako. Amen? Noong ako, hindi ako sanay sa aircon. Kaya kahit mainit, hindi ako nagre-reklamo. Pero ako, nung maliit ako, praise God, sanay ako sa kama. Pero kahit nakalapag ako, pwede pa rin ako. Kahit nasa bato o kahit nasa sopa o nasa tabla, pwede pa rin ako. Diyan aliwa mo, patsyatsulagin ka. Ako sanay, masakit gulot. Ara mo. Sabi mo kay Siping, marti mo, Ali, pastor, wala namang kayart yan. Kasi pinmesa kaye. Hindi ko pong kwento Hindi, kahit marinig ito sa Amerika, okay lang. Alam nyo, kami ni Pastor Rod, hindi naman po kami mayaman na mayaman, pero at least komportable naman yung higaan namin. Pero pagka nasa mission kami, Amerika, tsaka kaya, natutulog kami sa sopa. Sa sopa ho kami natutulog. Siyempre, kunang kay waring yung kwarto ng Brother John. Ay, nako. Pagka hindi ka sanay na mag-carry ng cross, mag-self-pity ko. Mukhang Nung self-pity. Balo yoring mag-self-pity, kailangan panyagapan talay Self-pity ka kayo. Si Bapin, mangisnawa ale. Isa pong pinakamalaking problema, kailangan ma-overcome, kailangan wala tayong kartiyan yung self-pity. Sabihan mo kay Siping mo ka mayartin Ang pong ka mag-self-pity. Deng mag-self-pity, uren din, mayarti la rin. Pagka yung, yung self-esteem mo, self-worth mo, malakas na kay Lord, di ka nagsa-self-pity. Kahit di ka kumain. Di nga liwa. Mo hindi lang nakapag-ulam ng masarap. Makalunos ako. Wala akong ulam. Puro noodles. Ay nako, nung ako po'y nag-uumpisa sa ministry, ang pagkain ko po, araw-araw, pansit canton. Kaya ang tawag namin sa pansit canton, noong panahon na yun, pambansang pagkain ng Living Hope. Bibili lang ako ng 2 pansit canton. Si Kuya Dante, siya magluluto. No? Minsan nga, wala nga akong Hindi, pamisa-misa lang kami nag-iitlog. Minsan nga, sabi ni Kuya Dante, hindi ako kasi bibigay ko sa kanya 20 pesos Gaya 20 tangagyo ko Pastor, mga tanay, Ako, gustong-gusto ko yung ni Kuya Dante, sanay din sa kahirapan niya. Bahay ako, wala na akong mambinye, Wala na akong binye pa, mga 20, Kalwal kong makanyan, makanta na, pastor, Nakalapag na dun yung yung fried rice. Mag-pray tayo na, pastor. Tama ako. Naningulam ako. Yan, pastor. Fried rice. May kami puro fried rice. Tapos nung alam nyo, nung merong time na nagkaroon ng peste dyan ng mga tipaklong. Ay nako, nagbibiba kami, hallelujah! Parati kaming may ulam. Kumuha kami ng tipaklong, inuulam namin. Kaya kami ni Brother Dan, meron kaming anointing ni John the Baptist. Makain ng locust. Tapos, kwento ko lang, nung yung church natin dyan sa Megopiao Building, dyan tinayo yung burger machine. Brother kaya ni saw ng Sister Peng. Burger machine, kaya namin mag-obro. Dara ko, mamahot ng hamburger ng kanyaman. Makalawi ako rugong makanyan, babawan ko niya mo.
Ang ganano mo ako mag-self-pity. Uti ako man makasaling burger. Ala, walang ganun. Pagka hindi mo mabili ang isang bagay, masaya ka lang, kontento ka lang, ka mag-self-pity. Amen? Sabihan mo kay siping mo, masagap ka. Haliwa mo, no? Ang bilis mag-self-pity. I've been crucified with Christ. Amen? Walang reklamo sa buhay. I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sabi ko sa mga pastor natin, di ko na ipaparanas yung kahirapan na nangyari sa akin nung nag-umpisa ako sa ministry. So hindi ko po sila pinapahirapan. Bigyan ng allowance, everything. Hindi naman ganun kalaki. Pero bandang huli, nagsisi na ako. Sabi ko na, kailangan pala dumaan sa hirap ang mga to. Kasi hindi nila na-appreciate. Kasi ako, dahil dumaan ako sa hirap, sa pagsaserve kay Lord, tumatag talaga ako. Yung mga hindi sanay sa hirap, nako, madaling mag-quit. Pero pagka sanay ka sa hirap, di ka madaling mag-quit. Amen? Pakinggan natin yung video, pastor ng Southeast Christian Church. Pakita mo nga yung video, kapatid. Like what A.W. Tozer said, he was a missionary back in the 20th century. And he talked about 3 different signs or marks of a crucified person. You might want to take a picture of these 3. His observations are spot on. What are 3 things that a person on a cross has in common? 1, they are facing in only one direction. 2, they can never turn back. And 3, they no longer have any plans of their own. That's what it means to take up your cross daily. So if you're into church shopping, please don't look for a church that has great facilities. Don't make your choice based upon how funny the teacher is in your kid's elementary class. Make your decision based upon whether or not that church will help you die to yourself and live to Christ. Galatians chapter 2, verse 20, Paul says, I have been crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Think of it like this. When singleness seems like it will last forever, you don't lower your standards because you're facing in only one direction. When marriage is hard, you can never turn back because you've chosen faithfulness. When the budget is tight, you continue to tithe because you no longer have any plans of your own. Yung sinabi niya about the reflection of, sinabi ni A.W. Tozer. A.W. Tozer was the great man of God. Ang tawag sa kanya, the man with the original thoughts. Kasi nga lahat ng mga pastor doon nagko-quote parati kay A.W. Tozer. But anyway, ang sabi niya, huwag kang pupunta sa church na gagawing madali sa iyo ang Christianity. Pumunta ka sa church doon sa tuturuan kang mamatay sa sarili at mabuhay kay Kristo. Amen? So, masaya ba kayo? Nandito kayo? Detang aliwa, uti ako makaya, amen. Lahat ng masaya na tinuturuan ko kayong mamatay sa sarili at mabuhay kay Kristo, magsabi ng malakas na amen. Amen. Yan, tinuturuan kayo po ng totoong aral ni Kristo. Mamatay sa sarili, mabuhay para kay Kristo. Matutong magsakripisyo. Matutong magdala ng krus. Para lahat tayo nagse-serve kay Lord. Kasi yung hindi po nagse-serve kay Lord, ayaw magdala ng krus. Ang hirap naman mag-serve kay Lord. Oh, pakatandaan nyo to, no offense, I love you all. Lahat ng mga hindi nagse-serve kay Lord, ayaw magdala ng krus. Ayaw magdala ng krus. Kasi nga, inconvenient, out of comfort zone. Ang hirap di ba? Pero I would like to praise God for all of you who are willing to take up your cross. I appreciate. Palakpakan nun natin lahat nag-serve kay Lord. Lahat ng mga care group leaders, pinapalakpakan ng Panginoon. You deserve to be mine, sabi ni Jesus. You are fit to be the disciples of Jesus. Kaya yung mga hindi pa nagsaserve ngayon, make a decision today. Amen? It's part of taking up your cross. It's part of it. Kasama yun. Yun naman talaga ang dahilan kung bakit di ka nagsiserve. Ayaw mong magdala ng krus.
sacrifice, inconvenience, out of comfort zone, mahirap. Nako, pagka yung disciple mo pa, pwede po ba na yung mga mentor natin, huwag po tayong maging malakrus sa kanila. Amen? Yung ba nagpapadala tayo, ang bigat-bigat natin sa kanila? Di ba? At lalong-lalo na, huwag ninyong ipako sa krus ang mentor nyo. Amen? Sa mga kwento ninyo, chismis ninyo. Amen? At saka sa mga akusasyon ninyo. Complain. Huwag niyong ipako sa krus. Hindi nyo na nga tinutulungan ng mentor nyo, pinapako nyo pa sa krus. Di ba? Pero mga mentors, thank you sa inyo mga buhay. Kahit nagdadala kayo ng mabibigat na mga disciple, mabibigat ang mga ugali, mabibigat ang mga mindset, mabibigat, kahit pinapako nila kayo, salamat. Patuloy kayo naglilingkod kay Lord. Amen. I appreciate all of you. Sabi rito sa Galatians 5:24, the Word of God says, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. So, kailangan po yung mga passions, yung gusto ng flesh, yung desires ng flesh, ipako natin. Kung ang mga ito, sagabal sa ating pagsunod kay Kristo, ipako natin ang mga to. Meron nga akong gustong ikwento parati. Ilang beses ko na nakwento, pero kailangan maintindihan nyo itong kwento na to. Merong naglilingkod kay Lord dito sa church. Pagkatapos, binless ng Panginoon. Sobrang binless ng Panginoon yun. Pagkatapos, dahil pagod daw siya, bumili ng na bisikleta. Yung binili niya bisikleta, dahil yumaman na siya, mamahalin. O dati, nagbibisikleta lang siya, yung hindi linggo. Pero dumating yung araw, tinatanong ko siya, ba't wala siya linggo? Nagbibisikleta daw para mawala ang pagod. Aba, may nga paaba ko yun eh. Di nga liwa. Painawa kong Domingo, harapan na may lako ako pagal. Wow, nakakapagod na pala si Lord ngayon. Di ba pagka dumating ka kay Lord, ang ibibigay niya, rest, joy, and peace. Hindi, pastor, pabayatan mo kayo kayong preaching. Ba't ka buda nakapabayatan? Sasabihan ko may salita ng Diyos. Sabi na ng Ginoo, take up my yoke upon you and you will find rest. Alam niyo, yung yoke, yung teaching ni Jesus. Pagka tinanggap mo yung teaching ni Jesus, magagaan ka. Amen? Kasi nga yung mga Kristiyano ngayon, sanay sila sa convenient Christianity. Kaya nga sabi ni A.W. Tozer, huwag kang pupunta sa church na ganun. Huwag kang dun makikinig. Ang pakikinggan mo, yung ituturo yung sinabi ni Kristo, take up your cross and follow me. Romans 8:13, ding dakala Kristiyano, potang obra, unjang nano-nano ni panandaman po, kay at chula pa king obra, kaya pa mag-aral. Alang absent. Pero pagka sa church, ay may sakit ko ipan na, Tingin ko na yung ipan mo. Absent na yung agad. Romans 8:13. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. For if you live according to the flesh, you will die. But by the Spirit, you put to death the misdeeds of the body. So yung mga misdeeds, yung mga maling gusto ng katawan. Misdeeds. Maling ginagawa. By the Spirit, you put to death. You cannot put to death. You yourself cannot put to death the misdeeds of your body. You can only put it to death by the Spirit. Kaya importanteng puspos ka ng Holy Spirit. Kaya pagka nahirapan ka, naalisin yung isang bagay na mali, you pray, magpatulong ka sa Holy Spirit. Amen? The Holy Spirit is our senior partner. Sabi niya, sa GWT, ganito, if you live by your corrupt nature, you're going to die. But if you use spiritual nature to put to death the evil activities of the body, you will live. The evil activities. So, kailangan, mga kapatid, yung pong mga evil practices o evil activities, evil desires, evil passions ng ating flesh, put to death natin by the help of the Holy Spirit. I-crucify natin yung flesh natin. Mahirap. Sabi nga nung isang mini-minister kong dating bakla, Pastor, ang hirap. Talagang, kukwento na pa mo anak na, Pastor, mamalipit ko. O kasi sabi niya, 4 to 6 men. Bading siya 4 to 6 men daw siya. Every day. Talaga po nga, Pastor, patse po bengi pa ito ng koloretang 4 hanggang 6. Neng kayo po ilan ang lalapit ka na ako. Mura lamo po kasi. 300 lamo po ang pong matas niya po yung 500 na pamuha na ako. Talagang may pagkakataon na mamamalipit ka. Pero as you worship God and as you seek the help of the Holy Spirit, pagtatagumpayan mo yan. Amen? Pagtatagumpayan mo yung pamamalipit na yan.
Pangapat, this one is very important. This is the message of God to us about the cross. Preach the crucified Christ in living for Christ as His genuine disciples. Lahat ng genuine disciple dito magsabing amen. Kapag ka genuine disciple ka, pakinggan niyo po ito. Hindi ka pwedeng hindi nagpipreach ng salvation. Hindi pwedeng hindi. Kung ikaw genuine disciple ka, hindi ka nagpipreach ng gospel, mag-isip-isip ka. Mag-reflect ka mabuti this week. Baka hindi ka tunay na disciple. Kasi imposibleng hindi ka mag-preach. Yung salvation na naintindihan mo, ni-reveal ng Holy Spirit sa'yo, ano yun gustong sumabog yun. Sa yung gratitude, sa yung kaligayahan, gusto mong i-preach si Jesus. Gusto mo yung iba maligtas din. Pero first and foremost, you want to obey Jesus. Sabi ng salita ng Panginoon sa 1 Corinthians 1:23, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. We preach Christ. Everybody say, we preach Christ. Sabi natin lahat, I preach Christ. Kailangan i-preach natin si Christ. Crucified. Napako sa krus. Naghirap para sa kanila. Luke 9:23. Luke 9:23, sabi rito. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. Then He said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Take up his cross. So, it may mean suffering, but it also mean taking up, carrying our cross. It also may mean preaching the cross. Preaching Jesus Christ daily. So, imposible po talaga na kapag katotoo ang Kristiyano, hindi ka magpipreach. Please, mga kapatid, kung hanggang ngayon di ka nagpipreach ng gospel, please be set free from that deception, from that lie. If you are a true born-again Christian, you will preach Christ. Yung iba pa nga, ang revelation nila, daily. Araw-araw ka pa nga magpipreach. Pero siyempre ako, wala pa naman ako revelation na gano'n, nasabihan ko kayo na daily kayo magpipreach. Ang sinasabi ko nga ngayon, once a week. Pero tong week na to, twice a week. Inggawan ta na mo, aldoldo mag-preach ta na mo.